Napilitan daw maghanap ng bagong matitirhan si Senadora Leila de Lima matapos ulanin ng mga banta dahil daw sa pagsasapubliko ng kanyang address at telephone number sa pagdinig ng kamera. At bukod dyan, may panibagong ethics complaint na inihain laban sa kanya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala sa Senado buong araw si Senador Leila de Lima ngayon. Ayon sa kanyang staff, sumama daw ang pakiramdam ng senadora na sunod-sunod daw nakatanggap ng banta sa telepono matapos banggitin ang cellphone number niya sa pagdinig sa kamera kahapon. I heeded his suggestion, and to my great surprise, it in fact, in my contact list, is registered under Leila de Lima. Binanggit din sa pagdinig ang address ng senadora, kaya naghahanap na rin daw siya ng bagong bahay. Sa isang pahayag, sinabi ni de Lima na halos 2,000 text messages daw ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa mga taong hindi niya kilala. Pinagbantaan, hinaras at tinawag daw siya ng masasamang bansag. Sinira daw nila ang kanyang right to privacy at security para siya i-persecute. Mas malala pa raw sa pag-alis sa kanyang tahanan. Ginamit daw ang mga tao na armas para sa paninira. Sagot ni Congressman Reynaldo Umali, chair ng House Justice Committee na nagsasagawa ng pagdinig. Kung merong pwedeng pumigil doon, it is only her invoking her right to privacy. The proper way should be, meron siyang representative, dumalo siya, and then he or she can raise the necessary objection to whatever for the protection of her privacy. But she chose not to. So yun yung sinasabi ko, that is her lookout. Kagabi naman inihain ang pangalawang ethics complaint laban kay de Lima. Pero hindi pa idinetalye kung sino naghain at kung ano ang basihan ng reklamo. May mga issue yung mga complainant against Senator de Lima while she is senator already. Then it will be relevant to the Committee on Ethics. At this point, that is the reason that we are still in the issue of whether we have jurisdiction or not. Wala pang reaksyon si de Lima sa panibagong ethics complaint. Pero naghain siya ng resolusyon para hikayatin ang ehekutibo na imbitahan ng UN Special Rapporteur on extrajudicial killing sa bansa para raw makapag-imbestiga sa mga patayan sa nakalipas sa 3 buwan sa bansa kaugnay na kampanya kontra droga. Babagsak ang resolusyon ni de Lima sa komiting pinamumunuan ng nakaalitang si Senador Alan Peter Cayetano, ang Committee on Foreign Relations. Ang mismong Senate Majority Leader, hindi pabor dito. Bakit makikialam mo United Nations sa atin? Payag ba sila makikialam din tayo sa kanila? Di pakikialaman ko yung pagtuturo nila ng abortion. Because to me, the highest form of human rights violation is abortion, and the United Nations officials are supporting it and recommending it. Tuloy bukas ang pagdinig ng Senate Justice and Human Rights Committee sa extrajudicial killing sa pamumunuan na ng bagong chairman nito na si Senador Richard Gordon. Imbitado pa rin ang testigo ni de Lima, ang nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato na nag-ugnay kay nooy Davao City Mayor Duterte sa mahigit 1,000 pagpatay. Senator Gordon assured me na ilalabas si Mr. Matubato, walang whitewashing dito na mangyari, and I took his word for it. At in fact, sinabihan niya na ako na ilalabas namin si Mr. Matubato. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.